5 tips to keep your heart healthy as you age. Ayun, para to sa akin na sa mga mag-healthy aging. Tawagin natin ang ating speaker, Doc Rio Ruiz. Take it away, please. Ayan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ayan. Thank you, Nida, for sharing my slide. Ayan. So, mag-start po muna tayo sa, ayan, mahaba-haba yung aking time. Mag-start muna tayo sa aking story. Ito, way back 2017, yan po. Ginamit ko pang Herbalife Nutrition as a sports nutrition. And marami siyang binigay na energy sa akin. Bukod doon, mas nabawasan pa po yung aking body fat. Guminhawa po yung pakiramdam ko pagdating sa bowel movement. So, hindi rin ako pala inom ng tubig. So, dito natutunan ko lalo na sa Virtual Nutrition Club yung kahalagahan ng pag-inom ng water at nakatulong yung mga nilalagay natin sa tubig para ma-enhance or mas makainom pa tayo ng water. Yan. So now po na malapit na po ako mag 48 years old, ginagamit ko na to for healthy aging, flexibility, and mobility. So isa sa nagustuhan ko sa Herbalife Nutrition, bukod sa napakasimple niya, meron tayong community support, meron din tayong mga online workout na pwede natin gayahin. And kapag nakakaligtaan natin yung mga topic, pwede natin itong sundan sa ating Facebook page na meron tayong mga FB Live doon. Yan po. So, malaking bagay ito lalo sa pansarili at sa ating family. So, wag po kayong bibitaw sa program na kahit po may katigasan ng inyong mga ulo. Tuloy nyo lang po dahil itong nutrition na to magdadala sa atin na tayo ay maging mas malakas at mas maging productive everyday. Yan. That's why I love Herbalife. So, alam niyo po ba, next na tayo, Besh, yan, na ang puso ay isa sa mga organ sa katawan natin na kasing laki lang ng kamao. And alam niyo po ba na ang puso natin ay dinadaluyan syempre yan ng dugo. At yung dugo na meron tayo sa buong katawan natin, siya yung nagdi-distribute ng mga nutrients na kakailanganin mula sa brain natin hanggang sa paanan natin. So, importante na kailangan meron tayong magandang sirkulasyon ng blood sa buong katawan. Yan, next best. Ang dugo natin, ang contain po niyan, na binibitbit niya sa buong katawan natin ay ang oxygen, nutrient, hormone, white blood cells, and antibodies, kasama din po yung waste product. Kaya importante po na yung organ ng heart natin ay maging malakas hanggang sa tumatanda tayo. Pero syempre, kasama natin tumatanda yung heart natin. Yun. Ang pangunahing trabaho ng puso ay magbomba ng dugo na may oxygen papunta sa bagas, sa buong katawan. So kasama na rin dito yung paglalabas ng basura tulad ng carbon dioxide na binanggit mo. Pero kahit ganun siya, importante, kailangan ligtas sa sakit yung ating heart. So ang condition katulad ng heart disease at stroke ay ilan sa mga pinakakilalang silent killers. Yan. Silent killers sa buong mundo at hindi ito biro kada taon. So humigit kumulang 17.9 million katao ang nawala dahil dito. So number one, this is siya na talagang maraming taong namatay dahil po sa heart disease. So, dagdag dito, kahit tulog ka, gising ang puso mo. Nagtatrabaho siya 24/7, walang day off at walang overtime fee. So reminder, hindi lang emosyon ng puso, literal itong life engine mo. Kaya dapat hindi lang broken heart ang iniiwasan, dapat iwasan din natin yung blockage na bumabara sa mga kaugat-ugatan. So, yon, kasama dito mamaya yung mga importansya kung paano natin maalagaan ang puso, ano yung mga dapat natin gawin, mga dapat natin kainin. So, next best. So, yung mga nakakabahala dito, kalahati ng mga kaso ng sakit sa puso ay nangyayari dito sa Asia. So, dito sa Asia o sa mga iba't ibang bahagi ng mundo. So, ang pinakamatinding risk factor ay ang edad. Habang tumatanda, mas tumataas ang possibility na magkaroon ng
cardiovascular disease. So ayon sa isang statistics, sa mga cardiovascular disease, kada 34 seconds, merong namamatay. So kung mula kanina pagkagising mo, marami nang namatay na tao. Kasi ito, ayon sa statistics, every 34 seconds, may namamatay dahil sa cardiovascular disease. And, next besh, meron ding namamatay dahil sa stroke. Gano ka tagal yan? So, every 3 minutes and 11 seconds, may namamatay dahil sa stroke. So, isipin mo, mula nung pagkagising mo, marami na talagang pumanaw dahil dito sa sakit na to. At hindi tayo dapat magsawalang bahala. So, next. So, sa mga developed na bansa, lumalabas na hanggang 2% ng mga matatanda ang may heart failure. Pero kapag 70 years old ka na, pataas, lumulobo ito mahigit 10% at 80% ng namamatay ay dahil sa sakit na puso ay merong age na 65 years old pataas. So, dagdag dito, importante yung early prevention habang bata pa or habang di pa umaabot sa senior years. So, dito sa chart na to, makikita ninyo sa buong Asia, so sa mga country, ang Asia ang pinakamaraming heart disease cases. At tayo pong mga Pilipino ang number 1 sa listahan. Nakakalungkot to kasi sa Pilipinas, meron pong mga Pilipino na may edad na age 54, meron ng heart problem. Ito yung mga nakatala. Pero di ba kahit kayo alam nyo sa sarili nyo, sa community nyo, meron pang mas mababang edad dito. Tingnan natin yung Indonesia, 56. At the age of 56, tsaka lang sila nagkakaroon ng heart problem. Taiwan, 63. South Korea, 63. Japan, 65. And Hong Kong, 63. So, average sa buong mundo, lalo na sa Western countries, yung age na nagkakaroon sila ng cardiovascular heart disease is 70 years old. So, malaking awareness ito para sa ating mga Pilipino. Sa family mo, sa sarili mo, sa mga kapitbahay mo. Tingnan mo na lang yung sa sarili mo. Kaya dapat nandito ka para malaman mo yung mga information na dapat matutunan natin para sa ating lifestyle. Okay, next question. So, alarming, no? Na dahil dito sa statistic na to, na kinuha sa National University Heart Center of Singapore, mas maagang nagkakaroon ng heart failure ang mga Asian kumpara sa mga taga-kanluran. So, halos isang dekadang agwat. Sa buong Asia, ang mga Pilipino ang pinakabatang average age na pagkakaroon ng heart failure ng 54 years old. At dahil dyan, introduction pa lang yan. Yan. So, next besh. So, ito yung topic ko na importante. Yung 5 tips to keep your heart healthy as you age. Itong article na to ay kinuha sa herbalife.com at ito ay nilathala lang noong March 16, 2025. So, start na tayo sa tip number 1. Yan. Understand your health risk. Yan. So, next besh. Alamin ang iyong kalagayan sa kalusugan. So, paano natin gagawin ito? So, ang sikreto ng pagkakaroon ng malusog na puso, click mo po, Beth. Malusog na puso ay yung pagkakilala sa mga health numbers mo. Ano ba yung health numbers na yan? So, kasama dyan yung blood pressure, blood sugar, yan, cholesterol, and yung iyong BMI. Kaya kung hindi mo pa alam ang BMI mo, kung sino yung nag-invite sa'yo, pa-check ka kay coach kasi meron tayong scanner kung saan nalalaman natin yung mga body composition na meron tayo sa katawan. At ma-check natin kung nasa standard tayo or ideal or sobra na pala yung mga dapat natin bawasan sa katawan. Tuloy-tuloy lang. Yan. So yung isa sa mga kailangan natin, kailangan bumisita tayo sa doktor. Maglaan ng oras para magpatingin sa doktor, minsan sa isang taon. So magpa-full medical check-up ka, o kahit simpleng pagbisita sa health center. Kasi sa health center, donation lang minsan, di ba? Or halos parating libre. So, gawin mo ito paminsan-minsan sa isang taon para makatulong sa
sa katawan mo at lalo na sa puso mo. So dapat nating tandaan ang high blood pressure o alta presyon ay isa sa number one na risk factor sa mga may sakit sa puso. Ang masaklap, madalas ay wala itong simptomas, kaya tinatawag itong silent killer. Yon. So, tandaan mo, kailangan alam mo yung health numbers mo and bumisita ka sa doktor. So, dahil dito, napakahalaga ng regular na pagsusuri, lalo na sa blood pressure. So, kapag ito ay na-diagnose at hindi ito na-diagnose at napabayaan, maaaring itong humantong sa atake sa puso or stroke na kadalasang dumarating na parang kidlat sa kalangitan. So, walang pasabi, bigla na lang nandyan. So, itong view nito is a preventive healthcare perspective. Pinapaalala nito na ang kamalaya sa sariling katawan ang unang hakbang sa pangangalaga ng puso. So, hindi lang ito para sa matatanda, kasi nakita nyo sa mga Pilipino, pabata na ng pabata. Kundi para ito sa lahat, lalo na doon sa mga nasa age ng 30s, 40s, pataas. So, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Si Mang Berting, 50 years old siya, walang nararamdaman, walang hilo, walang sakit sa dibdib, pero noong nagkaroon ng Barangay Health Day, na-check ang BP niya. So doon nalaman sobrang taas na pala. Wala siyang nararamdaman, di ba? Kung hindi siya dumaan sa libreng screening, o yan, kaya talagang yung mga coach, malaki yung part yan kasi yung ginagawa natin wellness sa ating community libre. Yan na. Kung hindi siya dumaan sa isang libreng screening, baka hindi niya na alam na delikado na siya. So ngayon, minomonitor niya na yung BP niya, umiinom na siya ng maintenance medication at naglalakad tuwing umaga. So sa isang check-up, naliligtas ang buhay natin. So ang aral dito, kailangan alam natin yung mga health numbers, yung depensa sa sakit, huwag nating hintaying maramdaman bago tayo kumilos. At yung simpleng pagpapakonsulta o yung papansinin mo yung coach mo, kahit kunwari natimbang ka na 2 months ago, pa-check ka ulit kasi baka merong mga health numbers na kailangan mong malaman. Okay. Dito naman tayo sa tip number 2. Cut down on unhealthy living habits. O yan, type mo sa chat box ano ba yung unhealthy living habits mo. Yan. So, bawasan ng mga hindi malulusog na gawing pamumuhay. So, ang pinakamainam na hakbang para protektahan ng puso ay ang tumigil sa paninigarilyo. So, kung hindi ka naninigarilyo, umiwas ka doon sa mga taong naninigarilyo. Kasi, maaaring maapektuhan yung heart mo. Hindi lang doon sa mga taong naninigarilyo, kundi sa mga pollution. Kunwari ikaw ay nasa area ng community nyo na mausok, maraming mga booths, yan. So, kailangan mag-face mask ka, no? Bukod doon, yung mga nagsisiga, yan. So, kasama yan sa pag-iwas, no? Para magkaroon tayo ng healthy heart sa pagtanda. So, ang paninigarilyo ay nakakasira ng lining. Nakikita niyo po ba yung picture na yan? Lining ng mga ugat at kapag nasira ito, mas mabilis makapitan ng taba o yung tinatawag na atheroma. Kaya may tinatawag yung mga doktor na atherosclerosis. Kumakapal yung lining sa loob ng artery natin kung saan nahihirapan yung dugo natin mag-pass through. Papunta doon sa mga area na kailangan niyang supplyan ng dugo. So, minsan may babala yung katawan natin. For example, nakaramdam ka ng pananakit ng dibdib, no? Ayun tinatawag na angina. Pero madalas bigla na lang atake sa puso o stroke. So, hudyat yon, nabarado na pala ang ugat mo. So, antay mo ko bang magkaroon ka ng paninikip ng dugo? So, kung kaya gusto mong mabuhay ng mas mahaba, iwan mo na ang bisyo mo or umiwas ka sa mga lugar na mausok o pollution. Itapon mo na yung sigarilyo, lighter, ashtray at palitan mo na yung mga mabubuting alternatives gaya ng nicotine patches. Pero hindi natin to pinopromote. Mas maganda mag-quit ka na lang. And malaking help yung face mask natin. Di ba, nung pandemic, ang iniiwasan natin, virus, no? So maganda yung lagi din tayo naka-face mask kapag nasa area tayo na mauusok.
So itong pananaw na to ay preventive medicine and behavioral change perspective. Layunin nitong hikayatin tayong lahat na sadyain at panindigan ng pagbabago ng lifestyle simula sa isang pinakamapinsalang bisyo at ito yung paglanghap ng usok. So halimbawa, bibigyan ko kayo, no? Si Kuya Ramon, isa siyang 45 years old. Naninigarilyo mula pa nung high school. So sino yung mga teenager na kakilala nyo na na lumalanghap na nagsisigarilyo, no? Akala niya, okay pa yung katawan niya dahil sanay na siya. Pero nung minsan sumakit yung dibdib niya at isinugod siya sa ospital, nalaman niyang 90% ng mga ugat niya ay barado. So, simula noon, pinili niyang tumigil. Mahirap sa una, pero natutunan niyang pahalaga ng buhay niya kesa sa bisyo. So, active siya ngayon at laging nasa community walk. Yan. Okay. Next, tip number 3. Ayan, bear with me para lahat masabi ko para sa inyo. So maintain a heart healthy diet o ito laging pinag-uusapan dito sa Virtual Nutrition Club. Click mo. Yan. So number 1, ayan, panatilihin ang pusong masigla sa pamagitan ng tamang pagkain. Siyempre, dito tayo sa 40% carbohydrates. Pakiclick. At yan ay nakapaloob sa Global Nutrition Philosophy. So, pwede kang kumain ng brown rice, kamote as full grains, 30% protein, 30% good fat, yan. At dagdag pa dito, kailangan meron kang 25 grams of gulay and prutas every day. At sinama dito yung pag-inom natin at least minimum of 2 liters a day. Para lahat ng mga kinakain mo, maganda yung proseso. Pero dito sa Herbalife Nutrition, meron tayong mga product as a meal replacement. At para naman sa good healthy fat, pwede kang mag-supply ng Herbalife Life. Yan, pakiclick lang. Yan. So ito ay galing sa nutritional science perspective na binibigyang halaga ang tamang balanse ng pagkain para sa pangmatagalang kalusugan, lalo na sa puso. So layunin nito ang palitan ang kultura na basta masarap, go na, no? Ang prinsipyo na masarap na food ay dapat kailangan masustansya. So, halimbawa, no, si Tita Vicky, 50 years old, dating mahilig sa pritong baboy at soft drinks. Pero na-diagnose siya sa doktor niya na high cholesterol siya. Kaya nalaman niya, nagbago siya ng mga kinakain niya. So, nag-aloe tea and shake na siya, nagdagdag siya sa pagkain niya ng aloe tea and shake, nag-supplement siya, at binago niya ang kanyang lifestyle sa pagkain. Yan. So, tip number 4. Get your heart pumping. O yan. So, kailangan syempre galaw-galaw para hindi ma-stroke. Kasi sitting is next to smoking. Click mo po, Besh. Yan. So, kapag tayo ay nag-e-ehersisyo, tinutulungan natin ang mga ugat natin na ma-relax at lumuwag. Kaya may mas maayos tayong daloy sa dugo. Alam niyo po ba na kapag tayo ay nag-e-exercise, ang nitric oxide ay napoproduce sa katawan natin. At kapag ka na-produce siya, natutulungan natin mas mag-circulate yung blood circulation, pakiclick, blood circulation sa buong katawan natin. Kaya importante gumagalaw tayo, hindi yung pagkakain, nasa Facebook ka na or nasa social media ka na, scroll ka lang ng scroll. Dapat mag-exercise ka. Pwede ka namang magwalakad habang nag-TikTok ka or habang nag-Facebook ka. So, isang halimbawa sa totoong buhay, si Aling Beba nga, 60 years old, ay dating laging nasa bahay, nakaupo lang habang nanonood ng drama marathon, ay mga nag-Netflix dyan. Pero na magkaroon siya ng borderline high blood pressure, sinabihan siya ng doktor na kumilis kilos, kahit paunti-unti lang. So ngayon, tuwing umaga, sumasayaw na siya sa Zumba, sa YouTube, nandito na siya sa Virtual Nutrition Club, uma-attend siya sa ating healthy active lifestyle. So after 3 months, mas magaan ang katawan niya, bumaba na yung BP niya, at mas masigla na siya kausap. So tip number 5, last, know your stress level. By the way, malaking big help, malaki na, big help pa, no? Yung night works para sa ating workout, yan, para mas maging maganda yung daloy ng ating dugo sa katawan. So lower your stress level, yan, pakiclick, last o tayo, wag na po kayo mag-alala. Yan, so bawasan ng stress para sa kapayapaan ng puso. Bagamat walang direktang ebidensya, sabi sa research na ang stress
ay walang kinalaman daw sa sakit sa puso. Malinaw na ito ay malaking epekto sa kalusugan ng ating mga puso. Kapag tayo stress, tumataas ang blood pressure, nawawala ng gana mag-ehersisyo, nasosobrahan sa kain, at minsan bumabalik ka sa mga bisyo mo. So ang matagal na stress ay nagdudulot ng sobrang adrenaline at cortisol. Kaya para sa iyong kalusugan, maglaan ng oras para magpahinga, huminga at gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang taong hindi laging tensyonado ay mas malamang na nag-e-ehersisyo, kumakain ng tama at laging masaya. Anong sabi sa slide? Pakiclick, Besh. Create your own happiness. Yan, bigay tayo ng halimbawa dito sa ating slide yan. Si Marie na 41 years old, isa siyang corporate worker. Sino yung kakilala mong corporate worker? Na laging toxic ang schedule. Ang araw ay gabi, ang gabi ay araw. Wala nang time magpahinga, laging nasa fast food at gabi na rin umuwi. So dumating sa punto na sumakit na yung dibdib niya dahil sa sobrang pagod. So nag-decide siya na mag-slow down, natutong mag-walking sa umaga, umattend the virtual nutrition club, kumain at kumain ng mga masusustansya pagkain na sumunod kay coach. So ngayon, mas productive pa siya dahil sa mga kalmado ang kanyang katawan at isip. So ang aral, ang stress ay parang asukal, hindi mo agad ramdam, pero unti-unti kang sinisira. Magpahinga ka rin, hindi ka makina. So peace of mind is a form of heart protection. Kung gusto mong abuti ng 70s to 80s, na masigla pa rin, simulan mo na ang healthy at balanced lifestyle. Okay. Dahil last na, yan. Many people die not because of lack of medicine, but because of a click. Ayan. Asa ka na, Besh? Ayan. Lack of knowledge, and even more are slowly being destroyed, not due to lack of resources, but due to blank. Ayan. Lack of discipline. Kaya, ayan. Dito sa Virtual Nutrition Club, sa Society ng mga Herbalife Nutrition, meron kang coach, meron kang product, meron kang community support. Ano pa bang inaantay mo? Kaya next slide. And together we can save life. Ayan. Awareness is good but action is greater. At dahil dyan, maraming salamat. Yan. Back to you, Coach Gina. Iyon, grabe. Nakakatuwa.